Let's get an update from our mobile journalist Arles De Los Santos. Arles, kamusta ng sitwasyon dyan? Huli na nagpapatuloy nga yung Justice Watch o yung online viewing ng mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings na nangyari sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Quezon City. Pero ngayong araw walang dumating, at least sa mga nakausap natin na kamag-anak ng mga EJK victims. Yung present lamang dito ay yung mga volunteers ng grupong karapatan at yung ilang mga estudyante na kanina nga sunod-sunod din naman yung kanilang mga naging pagdating. Nang nakipag-ugnayan tayo sa organizer ng event, ayon sa kanila nagbigay ng impormasyon yung mga kapag-anak ng mga EJK victims na hindi makadadalo sa kadahilanan na yung ilan ay nag-absent lamang daw sa trabaho kahapon at yung iba naman ay may mga responsibilidad sa kanila mga tahanan, kung saan yung iba pa ay naghahanda naman para sa isasagawang kilos protesta kaugnay nga ng 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution bukas, kung saan dito din so far present naman si Bayan Chairman Teddy Casino na nagbigay ng paunlak sa atin kanina. Tinanong natin siya patungkol nga doon sa naging posisyon, opening statement ng kampo ng depensa na sinabi nga na hindi na raw nila ikinagulat yung posisyon nito dahil bilang legal counsel ayun daw yung sasabihin ni Kaufman, particular nga yung panawagan nito na pauwiin na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mas mainam daw na doon nga nililitis si Duterte sa International Criminal Court kaysa dito sa Pilipinas, nang sa gayon ay maging impartial nga talaga yung paglilitis dito. Nangangamba rin kasi na kung yung kampo man daw ni Duterte o yung kabilang panig, baka daw pag-isipan na nag-flex ng powers o magamit yung impluensya nga dito sa lokal local landscape ng Pilipinas, at least for the justice system. So kung nasa ibang bansa daw, mas okay kasi doon of course international ito at yung mga ebidensya ay talagang kailangan takit-dikitin o pagbangga-banggain para nga magpatuloy yung paglilitis dito. Meron din siyang naging tugon nang tanungin natin kung may kaugnayan nga ba kaya itong confirmation of charges laban kay Pangulong Rodrigo Duterte doon sa maagang pag-announce ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura para sa 2028. Parang orchestrated na daw ito, para nga tawagin na politika lamang yung persecution sa kanilang mga pamilya, pero hindi lang naman daw kasi yung mga kritiko ni Duterte yung mga humahabol at naghahangad ng hustisya, kundi yung mga ebidensya mismo na ipepresenta nga sa hukuman. Nanindigan din si Casino na kung labasan man o isyuhan ng warrant of arrest yung mga co-perpetrators ng nangyaring extrajudicial killing sa panahon ni dating Rodrigo Duterte ay marapat na issue o isilbi ito ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil ayon ang naaayon at itinatakda ng batas. At bukas nga at sa paparating pang mga araw 27 ay magpapatuloy yung Justice Watch na tinatawag o itong online viewing kaugnay ng pagpapatuloy ng confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague sa the Netherlands. Huli. Arles, pakikwento naman sa amin ano yung naging emosyon tsaka mood ng mga tao dyan, lalo na kanina nung mas naging detalyado na yung explanation ng prosecution kung ano talaga yung nangyari noong war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Actually, Pauline, napaka-striking nung mga pinakita ng mga ebidensya, lalo na yung mga recording, partikular na mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nga kasama ito, of course, doon sa mga ebidensya na inilatag ng prosekusyon sa International Criminal Court. At least for them, may mga pagkakataon na tumataas yung mga kilay at medyo napapaatras sa upuan dahil na rin siguro sa napakaaanghang at mga salita na binitawan ni Duterte nung siya nga ang namumuno. Pero so far dito, tahimik at banayad naman yung panonood ng pagdinig ng International Criminal Court na nasasaksihan nga dito. Actually, dito lamang sa likodan natin itong space na to or yung screen na to, dito napapanood yung live streaming. Samantalang dito naman sa bahagi na ito, dito napaupo yung mga nanonood kasama syempre yung mga kapatid natin sa media. Puli. Alright, well maraming salamat para sa update na yan. That was our mobile journalist Arles De Los Santos reporting live from Quezon City.